Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Setyembre kumpara sa parehong buwan noong 2024. Sa construction sector, posibleng nakaapekto ang investigasyon sa mga flood control project. Sa Visayas at Mindanao naman, asahang makakaapekto ang lindol at mga bagyo. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos ang may 2 buwang paghahanap, bigo pang makahanap ng trabaho ang bagong graduate na si Rika. Mahirap po sobra. Kasi sabi daw po, pagkatapos mo daw po mag-graduate, yung trabaho na daw po yung maghahanap sa'yo, pero hindi po talaga ganun. Problema rin niya nga abot daw sa 1,000 pisong gastos para sa requirements tulad ng NBI, police at medical clearance. Siyempre po, gusto ko po agad tumulong po sa parents ko, pero hindi pa po. Medyo umaasa pa rin po, like pang pamasahe po, ganun po, sa parents pa rin po. Sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas sa 3.8% ang mga walang trabaho nitong September 2025 kumpara sa 3.7% noong September 2024. Katumbas yan ng 1.96 milyong unemployed nitong Setyembre mula sa 1.89 milyong walang trabaho sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pero kung ikukumpara sa August 2025, bahagyang bumaba ang bilang ng mga unemployed nitong Setyembre. Kumpara noong September 2024, bumaba rin ang bilang ng underemployed o mga may trabaho pero hindi buo ang bilang ng oras sa trabaho nitong September 2025. Pero kumpara sa datos noong August, mas mataas ang underemployment rate nitong Setyembre. Si Gerald, on-call driver, kaya 3 araw lang sa isang linggo may trabaho. Ilang buwan na rin siyang naghahanap ng full-time work pero bigo pa rin hanggang ngayon. Meron akong college, high school na anak. Tapos mga gastos namin sa bahay, hindi ko kaya ng on-call lang, ng hindi full-time, dapat full-time. Para makasurvive yung pamilya namin. Sa sektor ng construction na italang may pinakamataas na underemployment pero sa sektor ding ito ang tumaas ang bilang ng trabaho. Posibleng may epekto ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control project ayon kay National Statistician Dennis Mapa. Posible na may mga workers but the workers are not able to or a number or a portion of the workers hindi nagkaroon ng 40 hours job. Some of them are hired, let's say, as temporary hand or partial lang yung kanilang work done in that particular week. Wala pang datos sa epekto ng lindol at bagyo sa Visayas at Mindanao pero sabi ng PSA, may epekto ito sa bilang ng mga mawawalan ng pinagkakakitaan sa mga apektadong rehiyon. May mga weeks na titigil ang economic activity sa isang area, for example. So that would have impact. But of course, pwede naman na sa ibang lugar magkakaroon naman ng pagtaas. Pero dahil bare months na, posibleng dumami ang trabaho sa ibang lugar, partikular sa service at retail sector. Steady rin sa 1.7% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng bilihin, kaya mas may engganyo ring gumastos ang mga mamimili. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.